Sa simula ng kwento, makikilala natin si Fletcher, isang abogadong kilala sa talino at sa galing sa korte. Pero sa likod ng tagumpay niya, may isang ugaling halos sirain ang buhay niya, adik siya sa pagsisinungaling. Lagi niyang inuuna ang trabaho kaysa sa pamilya. Madalas niyang ipangako sa anak niyang si Max na magkikita sila, pero palaging hindi natutupad. Sa bawat dahilan niyang ginagawa, mas lalo lang naniniwala si Max na sinungaling ang kanyang ama. Si Fletcher ay matagal nang hiwalay sa asawa niyang si Audrey, na ngayon ay may kasintahan ng si Jerry, isang mabait at responsable na lalaki na may planong lumipat sa Boston para sa bagong trabaho. Gusto ni Jerry na sumama sina Audrey at Max sa kanya, pero nagdadalawang isip si Audrey, dahil alam niyang malapit pa rin si Max sa kanyang ama, kahit madalas itong biguin. Isang araw ni Max para makasama si Fletcher. Dinala siya ng ama sa opisina, kung saan mismo niyang nasaksihan kung paano nagsisinungaling si Fletcher sa lahat, sa mga katrabaho, sa mga kliyente, kahit sa sarili niya. Lahat ginagawa niya para magmukhang tama at magustuhan ng mga tao. May bagong kaso pa siyang tinanggap, kahit alam niyang kailangang magsinungaling para manalo. Ginawa niya ito dahil gusto niyang ma-promote bilang partner sa law firm. Pero dahil sa bagong kasong iyon, muli niyang binigo si Max. Hindi siya nakapunta sa wrestling match na pinangako niya. Abala siya buong gabi sa paghahanda ng case files. Si Greta, ang matagal niyang sekretarya, ang bumili pa ng regalo ni Max, na ipinasabi lang ni Fletcher na parang personal niyang pinaghirapan. Kinabukasan, nakilala ni Fletcher ang bago niyang kliyente, si Samantha Cole, isang babaeng gustong makakuha ng malaking halaga mula sa mayaman niyang asawa. Kahit alam ni Fletcher na may kasalanan ang babae, pinaniwala pa rin niya itong biktima. Na-impressed ang kanyang boss na si Miranda, at nangakong gagawin siyang partner sa kumpanya kung mananalo siya sa kaso. Habang abala sa kasinungalingan, muli na naman niyang napabayan ang anak niya. Hindi siya nakarating sa mismong birthday ni Max. At sa sobrang sama ng loob ng bata, habang hinihipan ang kandila sa cake, isang simpleng hiling ang binigkas niya na sana, kahit isang araw lang, hindi makapagsinungaling ang kanyang ama. At doon nagsimula ang kaguluhan. Kinabukasan, nagising si Fletcher na tila may kakaiba. Sa tuwing magsasalita siya, lumalabas ang totoo, kahit gaano niya pa subukang itago. Nang tanungin siya ni Miranda kung kumusta ang gabi nila, bigla na lang niyang nasabi ang totoo na hindi naman ganun kahusay. Habang nasa opisina, may babaeng pinupuri ng mga tao roon, at hindi niya napigil ang magsabi ng sobrang prangkang komento na agad niyang pinagsisihan. Nang may naamoy sa elevator, siya pa mismo ang umamin na siya ang may kasalanan. At nang makasalubong niya ang isang lalaking may malaking pangangatawan, nasabi pa niya ang isang honest but offensive na obserbasyon. Hindi makapaniwala si Fletcher sa sarili. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawang magsinungaling. Kaya nang kinausap siya ng sekretarya niyang si Greta tungkol sa matagal nang hinihinging dagdag sahod, napilitan siyang aminin ang totoo na noon, hindi niya talaga gustong gumastos. Dahil sa inis, nag-resign si Greta at galit na umalis. Habang patuloy na kumakapit sa katotohanan, dumating ang pinakaimportanteng araw ng kaso ni Samantha. Kailangan niyang manalo pero paano kung hindi siya pwedeng magsinungaling? Sinubukan niyang ipagpaliban ang hearing pero walang matibay na dahilan na pwede niyang sabihin sa korte. Wala siyang choice kundi harapin ang trial habang hindi niya kayang magsinungaling. Sa gitna ng hearing, nakahanap siya ng pag-asa. Habang nagkukwento si Samantha, may nasabi itong detalye tungkol sa edad niya noong ikinasal sila, at doon niya nadiskubre na minor pa pala ito nang pumirma sa prenuptial agreement. Ginamit ni Fletcher ang impormasyon na iyon, at napanalunan niya ang kaso ng hindi nagsisinungaling. Pero hindi doon natapos ang lahat. Nang igiit ni Samantha na gusto rin niyang makuha ang custody ng mga anak nila kapalit ng mas malaking pera, naramdaman ni Fletcher ang bigat ng konsensya. Habang nakikita niyang umiiyak ang mga bata, naaalala niya ang mga kasinungalingan na minsang ipinaglaban niya. Doon niya napagtanto siya mismo ang nagturo sa mga tao na gawing laro ang kasinungalingan. Sinubukan niyang bawiin ang desisyon ng korte pero dahil sa sobrang emosyon, napasigaw siya at ipinadetain ng judge. Tinawagan niya si Audrey para humingi ng tulong pero tumanggi ito.
Desidido na si Audrey na sumama kay Jerry papuntang Boston. Buti na lang, narinig ni Greta ang nangyari. Dahil alam niyang nagbago na si Fletcher, siya mismo ang nagbayad ng piyansa. Pagkalaya niya, tumakbo agad si Fletcher papuntang airport. Gusto niyang pigilan sina Audrey at Max bago sila lumipad. Sa sobrang desperado, hinabol niya ang eroplano gamit ang mobile stairway sa runway. Tinamaan pa niya ng sapatos ang windshield ng eroplano, dahilan para huminto ito, pero sa huli, si Fletcher ang napahamak at bumagsak. Habang nakahiga sa stretcher, hawak ang kamay ng anak niya, sinabi niyang mas magaan sa pakiramdam ang maging totoo. At kahit pwede na siyang magsinungaling muli, pinili pa rin niyang maging tapat. Sa wakas, naniwala si Max, at si Audrey, nakitang tunay nang nagbago si Fletcher. Dahil doon, nagpasya siyang huwag nang umalis ng California. Isang taon ang lumipas. Birthday na naman ni Max. Habang hinihipan niya ang kandila, bigla na lang dumilim ang paligid. Pagbalik ng ilaw, nakita niyang magkahalikan na sina Audrey at Fletcher. Ngumiti lang si Max, dahil kahit hindi iyon ang hiling niya, alam niyang natupad pa rin ang tunay niyang gusto, ang muling mabuo ang pamilya nila. At syempre, hindi mawawala ang paboritong laro nilang mag-ama. Ang nakakatawang clue, na palaging nagpapaalala kay Max kung gaano kasaya ang buhay kapag may katotohanan at pagmamahal. Salamat sa panunood mga Kanoypi. Kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dito lang sa Noypi Recap, kung saan ang bawat pelikula, binibigyang buhay sa wikang atin.